Bakit ang tagal dumating ng blessing sa buhay ko? Natanong mo na ba sa sarili mo? Ito yung tatlong bakit dapat aware ka kung gusto mo pumasok na yung mga blessings sa buhay mo. Number 1, dapat marunong ka magpatawad ng mga taong nanakit sa'yo. Dapat walang bit-bit yung puso mo na mabigat. And I've seen so many people, they struggle with forgiveness. Kapag natutunan mo magpatawad ng tao at napatawad mo yung sarili mo sa mga nagawa mo mga bagay at pinagsisihan mo sila, lalong gagaan yung buhay mo. Na darating yung point, hindi mo na mamalayan bakit kaliwa kanan dumarating yung biyaya. Because your heart is pure and walang bit-bit na anumang bagay na umahadal sa'yo para umangat. At pangalawa, baka hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos sa mga nare-receive mong mga blessings sa buhay. Baka punong-puno ka ng complain every single day, even sa pagising sa umaga. Always find things that you should be grateful. Not find things that you will complain. Kung punong-puno ng pagpasalamat yung puso mo sa mga maliliit na bagay na binigay sa'yo ng Diyos, mas mataas ang chance na mas makita mo yung malaking blessing na parating. Hindi mo ma-appreciate yung blessing na malaki na yan kung yung maliit na bagay, hindi mo na-appreciate. Baka kasi hindi ka marunong magpasalamat, kahit ibigay na yung malaking blessing sa'yo ng Diyos, baka magreklamo ka pa. Bakit ito lang? Kaya always be grateful sa maliliit na mga blessing na kukuha mo sa pang-araw-araw. At pangatlo, baka malamang hindi ka marunong umako ng mga pagkakamali mo sa buhay. If you want to be really successful in life, to have abundant life, you need to have a heart full of humility. Kapag kinokorek ka, dapat magpasalamat ka kasi may mga tao na concerned sa'yo na gusto ka, tulungan ka maging better yung character mo. Because those people ay yung mga blessing na binigay sa'yo ng Diyos. Even King David, na-rebuke siya ni Prophet Nathan yung time gumawa siya ng kasalanan. Ang pinakaman naman doon, inako niya yung pagkakamali niya at i-repent niya sa Diyos. Tao naman tayo, nagkakamali tayo. Always have a heart na willing ka matuto, willing ka umako ng pagkakamali mo, at willing ka magbago sa nagawa mong pagkakamali na yun. And it is also written in the Bible, the one who exalts himself will be humbled. And the one who humbled himself will be exalted by God. So that's my prayer for you para mas bumuhos ang biyaya sa buhay mo. God bless everyone.